we are talking about all things for godliness. Sige nga po, sabihin natin yon. All things for godliness. And this has to do with our series in Peter. Alright? So, nasa Peter pa rin po tayo, but we're learning so much. And we learned that God has given to us all things. Sabihin natin lahat, all things. Lahat ng bagay na ibigay na, hindi ibibigay pala, na ibigay na. Kaya lang we are discovering yung mga binigay niya na sa atin. Otherwise, hindi yan nakikita bigla-bigla lang ng mata. You should first believe that you have it, and then you will see it in your life. Okay? So, God has given us all things that pertain to life, itong natural life natin, what you need, pagkain, mga provision, alright, kalusugan, and godliness. Sabihin natin lahat, godliness. So, maski sa mga bagay na spiritual, hindi mo kailangan pagtrabahuhan yan, pati yan na ibigay na ng ating Diyos. Alright? So that's what we're going to discover today. And we learned last week that there are so much promises, God's precious promises, that if we believe them, sabihin natin lahat, believe. If you believe yung mga pangako ng Diyos, you will partake of the divine nature of God. You are already participating, but sa experience nyo, sa araw-araw, makikita nyo, pati pala sa experiences ko dito sa lupa, I can partake of His divine nature. No? So no worries, but fully trusting in God, just like our Lord Jesus Christ. Kasi yun po ang nature niya. So para po doon sa mga hindi nakaintindi na hindi nyo naabutan, I would like to give one last example on the promises of God na pwede nating panghawakan, pwede nating tayuan. At pag tinayuan natin to, lagi tayong nakapahinga. That is a divine nature of our Lord. Hindi mo kailangan nag-aalala, lagi kang at rest. Ano po yon? Ito po isang pangako niya that I often use for child dedication. Pag nagpa-child dedicate, lagi ko itong ginagamit na verse because maganda pong pangako ito. Ano po yan? Proverbs 22 verse 6. It's not there, but let me read it to you. Ang sabi po doon, train up a child. Mga parents, train up a child in the way he should go, and when he is old, pag siya'y lumaki na, he will not depart from it. Anong pangako? Hindi daw niya iiwan ito. So ang gandang kaluwagan, ang gandang kapahingahan na paniwalaan natin to, na habang bata pa sila, maturuan na, para paglaki nila, hindi nila iiwanan yung mga naituro nyo. Kung sakasakaling sila ay gumawa ng, their own decision, alam niyo naman minsan, maski kayo alam niyo yan, na pag dumadating ng teenage years, they want to spread their wings. Gusto nilang subukan. Tama kaya yung sinabi ni nanay, ni tatay, subukan ko ngang hindi. Minsan they do that because they have their own will, And maski ang Diyos, hindi sila pwede pigilan. Alam niyo bakit? God respects each of our will. Kaya kung may gusto tayong gawin, hindi tayo pinipigilan ng Diyos. So, maski po ang mga teenagers, mga 20s, 30s, wala pong pinipigil. That's how much God respects us. And so, kung pangahawakan natin itong pangako na ito na anyway, naturuan ko naman ang anak ko. Naturuan ko siya ayon sa salita ng Diyos habang siya ay lumalaki. Ngayon na nagdesisyon siya, gumawa siya ng sarili niyang desisyon, naniniwala ako, babalik at babalik din siya sa naituro ko sa kanya. Amen? So mga magulang, pwedeng magpahinga kung naturuan nyo ang anak nyo ayon sa salita ng Diyos. So, we all know that, pangako yan ng Diyos. Sabihin natin lahat, pangako ng Diyos. Hindi yan pangako ng mga magulang. Hindi mapapangako ng magulang na lagi magiging maayos ang mga anak nila. Pero ang Diyos, nangako siya, they will not depart from it. Meaning to say, gumawa man sila ng desisyon, minsan napapariwara sila, di ba? Pero huwag ka mag-alala, ang pangako ng Diyos, babalik sila sa inyong mga naituro sa kanila. Okay? So, hindi yan pangako ng magulang, pangako yan ng Diyos. Amen po ba? Alright? So, mga magulang, pahinga lang tayo at alamin mo na maski ang anak mo'y gumawa ng sariling desisyon, babalik naman yan
matutulog na lang ako, magpapahinga na lang ako. Okay? Habang nangyayari to sa buhay ng mga anak natin, kasi iba-iba yung anak natin, di ba? Tayo rin naman dumaan sa ganong phase. Okay? Mga kaibigan, mga kapitbahay, mga brothers and sisters, huwag naman hinuhusgahan yung pamilya, yung bata, at yung mga magulang. No? Yung iba, ganda, ano ba ng klaseng bata yan? Bakit nagkaganyan? Siguro hindi naturuan ng magulang. Bakit? Nandun ka? 24/7, nandun ka? Nalaman mo, hindi tinuruan? Di ba hindi nyo naman alam yon? So wag tayo pahusga-husga ng gano'n na lang, no? Naturuan yan. Lalo na kung lumaki yan sa church, no? Ibang magulang na sa church, naturuan yan. Kaya lang, lahat gumagawa ng sarili nilang desisyon. Everybody has a free will. Alright? So anong gagawin natin? Huwag nating husgahan, mahalin natin sila. Alam nyo dito sa church natin, naniniwala ako, we do not practice condemnation. This is a safe place. Sabihin natin lahat, safe place. No, naalala niyo tinuro ni Zach dati? Sabi niya, let us be a safe place. Kung saan we do not condemn them, rather we love them. Because we did not receive condemnation from God, neither do I condemn you. Amen po ba? At dahil po ganun ang mga tao dito sa church, I believe that. Because I've seen that, no? We still receive them. Ano man na nangyari sa buhay nila, we still love them. Alam niyo po ba, nagbabago. Marami ng buhay ang nagbago dito sa church natin kasi hindi natin kinondem. Hindi natin sinabi, ganyan ka, umalis ka dito sa church. Hindi kami nagpumapayag sa mga ganyang klase. We embrace them. And through that, napatuloy sila sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos at nagbago at gumanda ang buhay. Naiayos nila ang kanilang buhay. Amen po ba? Kung ngayon palang kinokondemn nyo na, bakit ka ganyan? Ba't ganyan ang buhay mo? Okay? Hindi yan pwede dito sa church na to. Then alam nyo, lalayas yan, aalis, hindi makakapakinig ng salita ng Diyos. They feel rejected. Alright? But we practice the same love that God has given us. We love one another. We do not owe anyone anything except to love them. Amen po ba? So magmahalan po tayo. Let's not judge anyone. Amen? At yung mga, kung may anak tayo, kamag-anak na, may pinagdadaan sa buhay, alam nyo, imbitahin nyo sila dito. Wala tayong nire-reject dito. Amen po ba? Praise God. Okay, so mga magulang, relax. Rest in the Lord. Magtiwala ka sa Kanyang mga pangako. Can we have that? The precious, let's go there. The precious promises of God are invitation. Pang-iimbita po yan ng Diyos to the abundant life that is ours in Christ. Imbitasyon yan. Pag naniwala ka sa mga pangako niya, sinasabi niya sa iyo, halika, ito ang abundant life. Magtiwala ka lang kay Kristo Jesus. So we enter into His rest kapag tayo po ay naniniwala sa mga pangako ng Diyos. Naririnig niyo po o nababasa niyo sa Bible, we are to labor to enter His rest. Alam niyo po ba ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, fully trust the Lord. No? Yun ang labor natin kasi may mga inaalala tayo, paano kaya kung may sabihin ng kapitbahay, pero hindi, magtitiwala ako sa Kanya. At pag nagtiwala kayo sa Diyos, you know what just happened? You just entered or labored to enter into His rest. That's the labor. Yung magtitiwala ka lang sa Kanya, you just reject all other thinking, all other news, but you just trust in the Lord. Amen po ba? That is to labor to enter His rest. Okay? And, minaalala po ako sa Bible, naalala niyo po si Joshua, sabihin po natin lahat, Joshua. He led the people to the promised land. Naalala niyo po yon? Alright? From Egypt, nakalabas po sila at siya po, hindi po si Moses, si Joshua ang nagdala sa kanila sa promised land. Alright? Now, did you know that the name Joshua is the same counterpart of Jesus? Ginawa lang Jesus sa New Testament ang pangalan niya. Pero kung lalagay niyo yan sa Hebrew, Joshua rin. Joshua rin ang pangalan. So, pag may tinatawag kayong Joshua, Jesus din yan. So, anyway, kung si Joshua, he led them to the promised land. Alam niyo po ba, si Jesus naman led us to the land of promises. At ano po ba yung promised land? It's a land flowing with
milk and honey. Ano ibig sabihin nun? Wow, this is an abundant place. So it's the same thing with us. Si Jesus, our Joshua, alright, led us to the land of promises. At kung paniniwalaan natin, guess what? You will enjoy a life of flowing with milk and honey. Amen? Yung kasaganaan, yung kapayapaan, yun ang ating mararanasan sa ating buhay. Okay? So, paniwalaan lang natin ang kanyang mga pangako. Amen po ba? Okay, so that ends the message about the promises of God. Okay, so we will continue now with 2 Peter chapter 1, verse 5 to 9. Natutunan po natin, God has given to us all things. Sabihin natin lahat nasa akin na. Sige po, one more time. Nasa iyo na ang lahat. Ayan, nasa atin na daw po ang lahat for life and godliness. Yun po yung binasa nating text bago po ito. So let's continue, but let me warn you, itong New King James Version, the way they translated it, it was translated poorly. And when I read it, sabi ko, may mali dito. Okay? Yun lang ang impression sa akin. And as I studied it, nakita ko nga meron pong error. No? And it will be verified by other verses in other translation. At the same time, inaral ko rin po siya sa original Greek. At sabi na nga ba, mali ang pagkaka-translate. Okay? So maganda po, that's why I always tell you, aside from your Bible reading, may Google naman po, hanap kayo dyan, Greek Interlinear. At makikita nyo po yung translation from Greek, no, in English lang. Kaya minsan parang barok yung pagkakasalita. Pero at least alam nyo yung eksakto. Ano ba yung dinagdag lang ng translator, makikita nyo as is lang po sa Greek Interlinear. Anyway, I'm here for that. Para po, alam nyo, spoiled kayo kay Lord. Pati pag-aaral, tinutulungan ko kayo. Okay? So, tingnan nyo po to. May error po dito. I'd like to show you that. 2 Peter 1, 5 to 9, it says here, but also for this very reason. Ano yung very reason? Dahil nga, nasa inyo na ang lahat. Sabi mo, nasa akin ang lahat. O tandaan nyo yan, ha? Nasa inyo na daw ang lahat. Giving all diligence, sipagan mo pa ang alin? Add. Okay, dun palang mali na eh. Akala ko ba nasa akin ang lahat? Eh, ba't may idadagdag na naman ako? Tama. Diba? Sabi dito, add to your faith, virtue. To virtue, knowledge. To knowledge, self-control. To self-control, perseverance. To perseverance, godliness. To godliness, brotherly kindness. To brotherly kindness, love. Ang dami ko palang idadagdag pa. Akala ko ba, all things have been given to me for life and for godliness. Ngayon, for godliness, dadagdagan na naman. Alright? With all diligence pa. So something is wrong here. But let me read the whole passage, okay? For if, sabing ganon, tingnan niyo naman may pagdududa eh. May lakip na pagdududa. For if, kung lang, if these things are yours, kung meron ka nito lahat, paano, pastora, kung wala? So nagkakast siya ng doubt. Alam niyo ba sa original, walang for if. Ang nakalagay lang doon, these things are yours. Tanggalin niyo yung for if. It sends a different message, right? Yung una, for if, kung lang. Yung pangalawa, tanggalin niyo yung for if, these things are yours. Pinapaalam sa inyo na to. Sa original Greek, wala po yung for if. Diba? So, bakit, pastora, may ganyan na translator? Wala silang revelation of grace, pero marunong silang mag-translate. Okay? Sa isip nila, imposible namang nasa iyo ng lahat. Okay? Pero nakalimutan nila yung unang passage. Ang sabi, God has given to us all things that pertain to life and godliness. Kung hindi ka pa consistent sa grace, hindi mo makikita yung mga bagay na yan. Okay? So anyway, makikita nyo, this will be verified by another version, okay? Or translation. So anyway, let me read it again. For if, kung meron ka lang daw nito mga bagay na ito, and abound, kailangan nag-a-abound pa, you will neither be barren nor unfruitful. Kaya pala barren ako eh. Kaya pala unfruitful ako kasi kulang pa ako nito. Mali! Wala kayong kulang. Lahat nasa inyo na. Amen? Amen. Yan.
nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sabi pa dito, for he who lacks these things is short-sighted, no? Even to blindness, para daw mga bulag, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. Okay? So, I studied this, no? Sabi ko, kailangan intindihin ko itong mabuti. So, yung giving of diligence, give all diligence, pinag-aralan ko po yan. Okay? Sa original Greek, this is the word spaude. Sabihin natin lahat, spaude. And alam niyo po, pag nagtatranslate kayo, may mga choices yan. Pwedeng diligent, pwedeng speedy, pwede ring haste. Ibig sabihin, bilisan mo. Make haste. Di ba? Yun po ibig sabihin nun. So, ang ginamit po ng translator ay diligence. Pero pag binasa niyo po yung buong konteksto, hindi pwedeng diligence eh. Rather, bilisan mo. Make haste. For dahil nakikita mo, ito na ang magandang biyaya sa iyo ni Lord. Ang dami niyang pangako. Isang bayong na malaking pangako, di ba? Napakadaming pangako. Maging excited ka, maging eager ka. Bilisan mo. I-unbox mo na. Something like that. Yun po ang pinaka-konteksto nito, no? So, maging masipag, parang nagko-connote siya ng work pa eh. Pero yung maging excited ka dahil sa mga pangako ng Diyos, dahil lahat ay nasa iyo na, mas maganda ang meaning nun. Amen po ba? Nakita po ba natin? So, nakita ko po yung word na spaude. Sabi ko, this is better. And I realized in the TPT, yun po ang ginamit. Okay? So, I would like to emphasize that. Tapos, siyampa na bagay ay dadagdag mo. So, kung nasa iyo ng lahat, ba't ka pa magdadagdag? Now, another way of seeing this is you can only add what you have. Ito hindi ko ginawa sa first at saka sa second service. Ngayon ko lang gagawin to for demonstration. Paula, alika dito. Ayan. Dala mo wallet mo? Wala. Sino may dalang wallet? Huwag kayo mahiya. Wala kayong dalang wallet? Ayan ate, dali dito po tayo. May laman naman, di ba? Ayan. Maski piso-piso lang. Okay lang yan. Okay. Hindi po, buksan niyo po. Ayan. Magkano? Ayun. Ayan. Ate, akin na yung 20 niyo. Ay, magkano ba yan? Ayan. Isa lang muna. Ayan. So, may 20 pesos ako dito. So, ate, pwede niyo pang dagdagan. Can you add 20 ulit? Ayan, pwede. Ate, pwede niyo dagdagan ng 1,000? Wala, nasa isang wallet. 10,000, pwede niyo dagdagan? Pwede, nandyan? Ay, yun. So, hindi niya humadadagdagan kasi wala sa kanya. Amen? So, you can only add because it's already yours. You already have it. You can only add what you have. Amen? Pero si ate, wala siyang dalang 10,000 ngayon, nasa bahay, di ba? So, hindi niya madadagdag. Salamat po. So, what my point is, the only reason ba't ginamit yung word na add na yan is only because you have it. Nasa yun ang lahat. Amen? Kaya po ginagamit yung word na add. But, more so, this is making you aware you have all these things already. Yang virtue na yan, yang godliness na yan, yang faith na yan, nasa iyo na yan. Kaya kayang-kaya mo yan i-add up, no? Or i-make aware sa sarili mo. So, you can only add what you have. No? Yan po ang demonstration natin. So this is reminding you of what you already have. Be aware, you have all things for life and for godliness. Maski yung mga spiritual na bagay, hindi nyo po tatrabahuhin yan na ibigay ng lahat ng ating Diyos sa atin. Pinaalam na lang sa inyo ngayon kasi invisible sila eh. Nakikita nyo ba? Yung godliness, hindi, di ba? So pinaalam sa inyo ngayon. Be aware na meron ka ng mga bagay na yan. Okay? So parang ganito po, meron ka ng faith, dagdag mo pa dyan, may virtue ka rin. Meron ka ng virtue, dagdag mo pa dyan, may knowledge ka na rin. Ganun po dapat na explanation dito. Meron ka ng knowledge, dagdag mo pa, meron ka na rin self-control, meron ka na rin perseverance, meron ka na rin godliness, meron ka na rin brotherly kindness, and meron ka na rin love. Okay? Now that you know that, you can now walk in that.
Amen? Mahirap po kasi pag hindi nyo alam yan, may faith ba ako? Oo, ayan, may faith ka na. Ay, may pag-ibig ba ako sa kapatiran? Oo, meron na. Ay, hindi, pastore. Alam nyo, medyo mataray ako eh. At saka, maldita ako eh. Okay, hindi. Palitan mo na yan. Ayan ang pinapalit ng Panginoon. Meron ka ng brotherly kindness, meron ka na ring love. These are the things that you already have. Amen? Now you know. Amen po ba? Okay, so yan po. Yan po ang meron na tayo. You're just being made aware of them. Hindi nyo natatrabahuhin, nasa inyo na ang lahat. Alright? So, let me confirm it by going to TPT. TPT is the Passion Translation. At dito po, ma-verify nyo. Tingnan nyo po. 2 Peter ulit, chapter 1, 8 to 11 naman po. Sabi dito, since these virtues, yung binanggit natin kanina, faith, godliness, love, lahat po yun. Since these virtues are already planted deep within you, or deep within, so nakatanim na pala, malalim pang pagkakatanim. Amen? Nag-make ba ng sense now? Alright? And you possess them in abundant supply. No? So, dun sa binasa natin kanina, if you have these, pinapaduda ka pa eh. Naku, baka wala. Hindi. Ang tamang translation, and you possess them. Nasa iyo daw yan. In abundant supply, look at this, itong mangyayari, they will keep you from being inactive or fruitless in your pursuit of knowing Jesus Christ more intimately. Nakita po ba natin? So tama po na gawing make haste or be eager. Alright? Sa mga natanggap mo na sa Panginoon, be eager about it since these virtues are already planted deep within and you possess them in abundant supply. Okay? So, yan po ang tamang translation yan. Kundi, magdududa kayo. Magdududa kayo. May faith kaya ako? Meron kaya akong love? Sinasabi na sa iyo ngayon, meron ka na niyan. Amen? Amen? Ayan, now walk in that. Okay? So, let's continue. For this reason. Ayan. But if anyone, hindi yan, isa pa. For this reason. Okay. For this reason. TPT po ito ha. Ito yung magandang translation. For this reason, beloved ones, be eager to confirm. Sabihin natin lahat, I confirm. Kinukumpirma ko. Okay yan, nasa akin na yan. I confirm, no? Hindi mo pagdududahan, kundi i-confirm mo. And validate that God has invited. Hindi ka iimbitahan pala, naimbitahan ka na. Imbitahan ka na to salvation and claimed you. Hindi ka i-claim pa lang, na-claim ka na ng Diyos. Na as His own. Ikaw ay sa Diyos na. No? So this is all done deal. Aorist tense na po yan. And let me read it now sa Greek interlinear, okay? So, ang Greek interlinear, parang barok magsalita kasi from Greek nga eh. So, as is po, no? So, babasahin ko naman po ito this way. Sabi po dito, these things, itong faith, itong virtue, godliness, lahat po ng lista na yon, these things to you belong. Ibig sabihin, it belongs to you. Nasa present active, ibig sabihin, hanggang ngayon, nasa iyo po yan. Abounding or increasing, not inactive, not unfruitful, is downstanding. Okay, so sino po ang engineer, ang architect? Ang downstanding, ibig sabihin po niyan, it's a beam. Suporta po yan. It's like a pillar, no? Ito pong mga bagay na nasa atin ngayon. Right? It's a beam or a pillar that supports the knowledge of our Lord Jesus Christ, the Anointed One. Okay? So, this is the good news. So, mga kapatid, yes, wala pong perfect na translation. Pumunta na lang kayo sa Greek Interlinear for further studies. Lahat naman po yan. Maski King James may mali. Okay? So, ang mga mali niya, mga little phrases that, yung katulad ng for if, yung mga ganon, it causes doubt. No? But if you want, as is, maski barok ang dating, pumunta na lang kayo sa Greek Interlinear. Just Google it. Sabi mo, Greek Interlinear. Tapos hanapin nyo po yun.
hanapin nyo yung mga verses and it will give you Baroque style pero mas makikita nyo yung mga dinagdag lang pero ito as is. Okay? So this is the good news about you. Sabi mo ulit sa katabi mo, nasa iyo na ang lahat. For life and for godliness, nasa iyo na, naibigay na ng Panginoon sa atin. So, some of you might doubt, lalo na kung bago-bago pa lang, sabi mo, talaga ba, pastora? Parang hindi naman ako masyado mabait. Wala akong loving kindness, okay? Pero pinaalam sa iyo ni Lord ngayon, baguhin mo na ang script mo, baguhin mo na ang narrative mo about yourself. No, hindi ka na suplada, ikaw ay may loving kindness na. Amen? Hindi ka na doubter, you have faith in the Lord. You are not a hater anymore, you are a lover as far as God is concerned. Naibigay niya na po lahat yan sa inyo. Okay? So iba naman sasabihin, Pastora, parang puro hagod naman yan, puro comforting words. Hindi ko naman nakikita sa buhay ko. Well, pinaalam sa iyo ni Lord, itong mga bagay na to para malakaran mo na siya. Kasi you have been trained by the world, maybe may nagsabi sa iyo o napansin mo yan, naobserba mo sa sarili mo, so yan na naging description mo sa buhay mo. Pero baguhin mo na. You are now a person full of virtues for godliness. Alright? So yung kakailanganin mo para maging godly, naibigay na, naisupply na ng ating Diyos. Amen po ba? Okay? And this is the way God equips and trains us. Pinaalam niya sa iyo kung anong meron ka na. No? This is also the way He disciplines us. Halimbawa, meron tayong pagkakamali. Alam niyo, ang Diyos, sasabihin niya sa iyo, hindi niya sabihin sa iyo, ikaw, nagkamali ka na naman. Ang sama ng ugali mo, hindi po Diyos ang nagsasalita sa inyo kapag may naririnig kayong ganon. Ang Diyos, ipapaalala sa iyo, alam mo ba, pinatawad na kita. Alam mo ba, mahal na mahal kita. Yan po ang tinig na dapat na naririnig natin. Okay? So, this is also the way He disciplines us. Pag tayo nagkakamali, ipapaalala niya sa iyo na ikaw ay nilinis na ng dugo ni Kristo. He makes us see who we are in Christ and what we already have in Christ Jesus. Mali ang ating PowerPoint. Ayan. Ayan. So God's way is He tells you what you have become in Christ and all that you have in Christ. Okay. So yan ang God's way. Paano naman ang world's way or man's way? Opposite po. Opposite na opposite. Ang world's way, sasabihin niya ang iyong mga kamalian. Sige, let's go to the world's way. Ayan. PowerPoint. Ayan. Man's way is disciplining is to tell you what is wrong with you. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, I'm sure makaka-relate kayo dito. Pag may mga pagkakamali. Napanood ko lang naman to. Sabi po nung isang nasa TikTok, sabi niya, di kayo matatalino, sama ng ugali nyo, wala kayong mararating, wala kayong lugar sa mundo, ugaling squatter kayo, mga ingrato. Sino nakakaalam na? Okay. Hindi natin siya hinuhusgahan. Ang hirap maging teacher. Minsan nasasagad na, di ba? So may isa pong teacher na nag-video sa sarili niya. Hindi daw niya alam yun siguro napindot niya. Nakita yung pagsisermon niya sa mga kabataan, no? So, alam niyo, hindi naman siya pinatawan yata ng kasi si VP sabi, sumasagad din ng tao, no? So sabi niya, di ako nag-board exam para di niyo irespeto ng mga katulad niyong mga wala namang nararating pa sa buhay, di ba? So galit na galit siya, di ba? So yan po, I'm telling you, that is man's way. That is the world's way. Talagang papaalam sa iyo, ikaw talaga ang tamad-tamad mo. Ikaw talaga batugan ka. Di ba? Pinaalam sa iyo ang mali mo. But since we have the Spirit of the Lord in us, paano po ang dapat? No? So, ang dapat po ay sasabihin natin kung ano ang meron na sila. So, life application, are you ready? Sa mga anak natin, ano ang sasabihin mo? Paano kung ang tamad-tamad ng anak mo? Alright? Huwag mo sasabihin, batugan ka talaga. Ang tamad-tamad mo, wala kang kwenta, manang-mana ka sa tatay mo. Uy, huwag mo sasabihin yun. Alright? Huwag yung sasabihin yun. We have to trust God's way. Ito ang sasabihin mo, anak, masipag ka. Okay, let's practice. Let's practice mga magulang. Ready, and go. Anak,
masipag ka. O, di ba? Mahirap pero kaya nyo yan. Kayang-kaya nyo sabihin yan. Alright, ano pa? Anak, may maganda kang kinabukasan. One more time. Ayun. Anak, magaling ka. Sabihin mo sa anak mo. Yun. Alright, magaling ka. Manang-mana ka sa akin. Kanina sa tatay, ngayon sa'yo na. Marami kang mararating sa biyaya ng Diyos. Di ba? Sabihin mo yan sa anak mo, marami kang mararating sa biyaya ng Diyos. Yung mga nanay at saka tatay, pag umiinit na, wala kang mararating sa buhay kung lagi kang nakadiga dyan. Di ba ganun na? Okay, baguhin po natin. We have the Spirit of the Lord in us. No? Marami kang mararating sa biyaya ng Diyos. Alright? Ang buhay mo ay magiging maayos at maunlad. Amen? Binigyan ko na kayo ng script ha. Paki-practice na lang po. Okay? Totoo naman po yan. Sa biyaya ng Diyos, malayo mararating ng anak nyo. Higit pa sa pinangarap nyo para sa mga anak nyo, ang layo ng kanilang mararating. Amen? So you prophesy to your children. You prophesy to their future, di ba? So mga anak, ayan, pag narinig nyo yan, baguhin nyo na yung script nyo. Kung tingin nyo sa sarili nyo, kayo'y tamad, baguhin nyo dahil sinabi ng magulang nyo, masipag pala ako. Amen? So it takes time, but you have to trust the process. You have to trust God's way. Okay? Sa empleyado naman, ano ang magandang sabihin? Pwede nyo sabihin, you were hired because we believe that you are talented and skilled. Ayun, di ba? Or pwede nyo sabihin, marami kang potensyal. Di ba? At kung sabay-sabay tayo magtutulungan, lalago ang kumpanya, lalago rin ang buhay mo. Amen po ba? Parang sa isip mo, ang hirap nun, pastora, laging absent, laging late, okay? Pero baguhin nyo po ang script nyo. Give them a different script. Kasi all this time, ang script nila, tamad sila, mabagal sila, wala silang talento. Sabihin nyo sila, marami kang talento. Totoo naman po yun, hindi kayo nagsisinungaling. God has given all people, talents and skills. Amen? So you are just changing their script. Yun na yung script nila at yun na yung nilalakaran nila. Okay? Baguhin nyo. Give them grace. Just as the Lord has given us grace. Amen? Sinasabi sa atin ng Panginoon, may faith ka na. Loving kindness ang meron ka. You have brotherly love. You have godliness in you. Amen? And that changes the way we see ourselves. Amen po ba? Alright, so dadaloy po ang kaginhawaan sa kumpanya kung tayo po ay nagsasalita tulad ng ating Panginoon. Amen? Kami po ni Summer, pag nag-aaral yung apo ko po, minsan, sa baba naman ng assignment, di ba? Ang haba ng math. Tapos na ba ako? Okay lang yan, go. Sa isang pagkakamali, yung carry one mo, hindi mo nadagdag, sira na lahat, di ba? Mali na lahat. So, we take a break. And then I tell Summer, sabihin mo to, say this, I can do this. Sabi niya, I can do this. Sabihin ko pa, I can do this by God's grace. Sabi niya, I can do this by God's grace. And, miraculously, naiintindihan niya at nagiging maayos. Nagkakaroon siya ng confidence sa biyaya ng Diyos. With God's help, talaga naman pong umaayos. So, why don't you try that? It really does help. Kasi frustrating din po sa bata na hindi niya maintindihan yung lesson niya. No? So, hindi ho positive thinking yon, that is godly thinking. That is the way God addresses us. When we have shortcomings, when we have our weaknesses, He reminds us, you are loved. You are a child of God. You are forever saved. You are forgiven of all your sins. Yan po ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Amen? Okay, so let me continue with TPT again. This is the translation. For this reason, dahil ikaw ay maraming pangako ng Diyos na ibinigay sa'yo. Alright? For this reason, beloved ones, be eager. Ayan na. Sabi ko na nga ba, yung spoude na yan, mas maganda gamitin, be eager. Si TPT na po ang gumamit. So yung be diligent, mas tama na gamitin, be eager. Alright? Be excited to confirm and validate that God has invited you to salvation.
Okay? And claimed you as His own. Napakamali po ng translation. Basahin ko sa inyo yung translation ng New King James Version. Ang sabi po, "Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure." Mapapaisip ka, bakit? Di pa ba sure? Nakita niyo ba yun? Di pa ba sure? Akala ko baligtas na ako. Pagdating dito, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. Kaya pala ako nagsastumble kasi hindi pa sure yung calling ko. Hindi pa pala sure na chosen na ako. Did you see that? That's a doubt in your assurance. Dapat assured na tayo ligtas na. Ngayon, pagkabasa mo nito, kailangan pa pala may gawin akong kasipagan para maging sure ang election ko. Nobody can make their election sure. Only God can assure you that you are already saved, forever saved, and once saved, always saved. Amen? Hindi po yan gawain ng tao. Diyos lang ang makakapagsigurado niyan sa atin. Only God can assure us of these things. Kaya yan po ang kamalian nung version na yan. But, still continue to read your Bible and study more. Go to the Greek Interlinear, mas ma-enjoy nyo po. Okay? So, in Jude 1:24, basahin po natin to. Sabi po kasi magsastumble tayo kung hindi daw natin tatrabahuhin. Pero look at this. Jude 1:24 says, "Now to Him," who is Him? To God, who is able to keep you from stumbling. Ikaw ba ang magki-keep yourself from stumbling? No, it's God. Did you see that? Kaya kontra na po ito sa binasa natin kanina. It's not us who keeps ourselves from stumbling. It is God. It is a work of God. All right? And to present you what? Faultless. Trabaho yan ng Diyos, hindi natin trabaho yan. Anong gagawin ko, Pastora? Maniniwala, mananampalataya ako na siya ang gagawa niyan sa buhay ko. And then it says here, faultless before the presence of His glory. Okay? With exceeding joy. Alam niyo po bang kagalakan niya na tayo po ay tulungan niya para hindi tayo mag-stumble. Kagalakan niya na i-present tayo sa sarili niya na blameless, faultless, spotless, walang sala. Kagalakan niya yan. Amen? Subukan niyo kayong gumawa. Magkakandaiya kayo, Lord, nagkamali na naman ako. Paano ko magagawin sarili kong blameless? You cannot do that. Only God can do that for you. And praise God, that is His promise to us. He will keep you from stumbling. He will keep you blameless, faultless, spotless. Dahil sa dugo ni Kristo, pinatawad na ang lahat ng ating mga sala. Amen? Come on, let's bless the Lord. That is the work of God. Amen? So yan po ang magandang balita para sa atin. The world's way is to stir up fear in you. Pag hindi ka nagbago, sa impyerno ang punta mo. Yan ang mga salita ng mundo. Alright? Sasabihin, you are lukewarm. Kailangan mainit na mainit ka kay Lord. Gaano bang kainit kailangan? And who measures the hotness? Yung init na yon. Sino ang pamantayan natin? Those are words that will make you look towards yourself. When in truth, it is the Lord who keeps you from stumbling. It is the Lord who keeps you faultless and blameless. Hindi pala natin trabaho yon. Hirap na hirap tayo, di ba? Trabaho ng Diyos yan. Okay? Yung iba naman ganito, mamamatay ako sa sarili ko. Alright? Binuhay ka nga ni Lord, papatayin mo naman sarili mo. Di ba? Magsasakripisyo ako, pahihirapan ko sarili ko. Hindi ako kakain, hindi ako manonood ng TV. Okay? Alam niyo po, lahat ng sakripisyo, ginawa na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. You don't have to sacrifice that way. Napapatayin nyo ang pagkatao nyo. No. God gave you a personality. You are in union with Christ. Live through Christ and let Him be seen in your life. Hindi mo kailangan patayin ang sarili mo. Hindi mo kailangan magsakripisyo. Lahat ng sakripisyo, ginawa na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So ano na lang gagawin natin? Rejoice
And again, I say to you, rejoice. The victory has been won. Jesus won it all for us. Celebrate His goodness. Celebrate all that He has done for us. Yan ang bigay sa atin ng ating Diyos. Amen? Come on, let's bless the Lord. Praise God. Huwag nating patayin ang sarili natin. Ha? Kasi may nababasa ako, I have to die to myself. Hindi po yun ang ibig sabihin nun, no? Jesus already did the dying for us. At tandaan nyo to, sigurado nang tinawag ka ng Panginoon, sigurado nang pinili ka ng Diyos, you have been welcomed and invited to the salvation of God. Amen? So anything that makes you fearful, hindi po galing yan sa Diyos. Anything from God produces righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Amen? Hindi condemnation, kundi kapayapaan ang ating matatanggap. Amen? So did you receive that today? All godliness has been given to us. Wala ka ng problema. Aalamin mo na lang. At yan po ang ginagawa natin dito sa church. We continue to learn more about the Father, about Jesus Christ. And brothers and sisters, this is eternal life for you and for me. Amen? Give Him the glory. Come on, praise Him. Praise be to God. Hallelujah. So Father, we thank You. We rejoice in all that You have done. Hindi na pala kami kailangan magpakahirap sa buhay para lang matuwa ka. Ikaw ay Diyos ng kabutihan. Ikaw ang Diyos na Siyang nag-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Gusto mo nga na kami ay mag-enjoy sa buhay. Binigay mo na ang lahat. Kaya kami magtitiwala sa iyong salita, sa iyong natapos na gawa. Maraming salamat. We believe we have all things that pertain to life and godliness. We believe all your promises, for you are faithful and true. And now we have entered into your rest to enjoy that land, that life that overflows with milk and honey, to enjoy all the promises of God. And this we declare in Jesus' name. And everybody says, Amen. Come on, bless Him. Salamat, Panginoon. Amen? Praise God. At kung ikaw ay narito, maybe it's your first time, you were invited and you have never received Jesus into your life, ito na ang magandang pagkakataon. Meron ba tayong first-timer? Can you raise your hand? Anyone? First time, hello there. Ayan. Palakpakan naman natin, first timer. Anyone else? Anyone else? First timer, invited guest? Ayan. So, those who have not received Jesus, alam mo ba, kailangan mo palang tanggapin si Jesus. Kailangan mo pala ideklara na siya ay Panginoon. Alright? So, with this short prayer, right, you can do that. And you are already a child of God. Okay? So, siya ang namatay para sa iyo. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Alright? Hindi niya binibilang ang kasalanan mo, kundi siya ang namatay para bayaran ang iyong mga sala. Amen? So knowing that, please join me in this prayer. Sabihin mo lang, sabay-sabay po tayo. Sabihin po natin, Panginoong Jesus. Sige po, ilakas natin, Panginoong Jesus. Maraming salamat. Ikaw ay namatay para sa akin. Pinatawad ang lahat ng aking mga sala. Salamat sa kapatawaran. Binibigkas ko ngayon, Jesus, Ikaw ang aking Panginoon. Naniniwala ako na ako ay ligtas na. Ako ay may bago ng buhay. Ako ay may bagong buhay at naniniwala ako lahat ng aking sala ay napatawad na. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Ito ang aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. If you said that prayer coming from your heart, declaring with your lips, you are already saved. Ganun lang po kadali. Pinadali po ng Panginoon dahil wala pong gusto ng Diyos na mapahamak, kundi lahat makatanggap ng kaligtasan. Amen? And you just received your salvation. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. So did you receive something today? Amen? May natutunan tayo. Sabihin mo ulit sa katabi mo, nasa iyo ng lahat. Ayan. For life and for godliness, provided na po ng Panginoon.
Amen? So, we rejoice in every good thing that God has given us. Kaya nga po, alam nyo, buwan-buwan at linggo-linggo nagre-rejoice tayo. Hindi na panahon para malungkot, kundi mag-rejoice tayo sa ginawa ng ating Diyos. No? May nagtatanong kasi, ba't dyan sa church nyo, lagi nila kayo nagsiselebrate? Ay, alam nga naman magmukmuk kami. Eh, natapos na nga ang gawa. Di ba? Ginawa na lahat ni Kristo eh. Ba't tayo magmumukmok? Let's enjoy the victory that Jesus won. Amen?